Thanks God. Yes, I was given a chance no na makapag tithes and offering exhortation after a long time no. So I was hiatus for the longest time and praise God no dahil maraming nakabakasyon sa ating mga kapatiran sa Pilipinas. So I think it is the time na magbigay ako ng tithes exhortation no. So thanks God no andito ako nakapagtayo no na beyond every circumstances sa ating buhay, no? Talagang time, no? The right time is come na makapag-tithes and exhortation ako. So for now, ang aking verse for giving, no, comes from Deuteronomy chapter 28, verse 2. So, yeah, 28:2. So, can we read, everyone? No, sabi diyan, and all of this blessing shall come on thee and overtake thee if thou shall hearken out in the voice of the Lord thy God, no? So, napakaganda, no? So, ang tanong ko, no? Kasi, I have my own style, no? Sa pagbibigay ng ating exhortation, no? Tithes and offering exhortation. Ang tanong ko sa atin lahat, no? Ano at sino kayo yung nag-aaral kayo during your high school and your elementary days, no? Yung iba siguro sa atin, president, sa klase, no? Yung iba siguro sa atin, muse. Yung iba, Adonis. Yung iba siguro sa atin, sergeant at arms. Yung iba siguro sa atin, treasurer, no? Yung iba sa atin, it's a teacher's pet, no? Malapit sila sa teacher, no? Bakit kaya may mga teacher's pet? No? Bakit may mga paborito yung mga teachers natin during our elementary and high school days? No? Kasi totoo naman talaga, may mga gusto sila. So ano ang mayroon sa kanila? Bakit gusto sila ng kanilang teacher? No? So sa tingin ko, nagustuhan sila ng kanilang teacher dahil sila ay obedient. Masunurin. No? Diba? Kasi ibang bata, they are given a chance to face the wall. Yung iba naman sobrang talino. Yung iba naman bully. No? Pero yung iba, pag sabi ng teacher na you erase the blackboard, talagang sila doon, sila ang mauuna mag-erase ng blackboard. No? Yung iba naman, they're carrying the bag of their teachers. No? So parang sa atin, no, mahal sila ng kanilang teacher dahil sila ay masunurin, na obedient. No? I forgot, no, there's one pastor no, na pinapanood ko, I think 6 months ago. No? Ang sabi niya doon, ang kanyang name is si Pastor Manny. No? Sinabi niya, hindi kasi ako makarelate because we have only 2 kids, no. Pag marami ka daw anak, no. May talaga doon, may pinakamabait. May pinakamasunurin. May pinakapasaway din, no. So sabi ni Pastor Manny, pag marami ka daw anak, it's not everyone there yung mayroon kang pinaka sa lahat, no. So sabi niya, may anak siya na pinakamasunurin. So hindi siya hirap, 'di ba? Hindi siya pag mahingin daw yung anak niya na yon, hindi siya hirap magbigay, no? Walang ka-effort ibigay niya, no? Walang ka-effort ibigay niya dahil bakit? Obedient, no? Obedience, no? So sa atin dito ngayon, no, maraming kinds of giving, no? Maraming pinaparating sa atin ng Panginoon. Something yung giving, no, it's a test of faith. Test of faith talaga 'yan, no? Something also yung giving is a test of obedience. No? Kasi alam natin, no, andito tayo lahat nagtatrabaho, no? We come here to work for our family. We come here to work for our obligation. We come here to work to pay the bills. We come here to work, no, to send our children to go to school. That's the priority, no? That's why giving is a test of faith. Pag kulang ka ba, paano ka magbigay? Tama? Pag kulang ka ba, let's say ito na lang talaga ang pera ko. How will I trust God na pag ibigay ko ito, makakakain pa ako? Paano naman to, Madam, Ate May, pag ibigay ko ba ito, anong mangyayari sa akin bukas? So it's a test of faith. At also, it's a test of obedience. No? Kasi pag masunurin ka, pag may anak ka bang masunurin, manghingi, hindi ka ba magbibigay? Magbibigay ka. No? So obedient talaga. Ang key talaga of success, no? Marunong ka magpakawala ng para sa Panginoon. No? Kasi ang trabaho, andyan yan. No? We're giving good health, no? Family, friends, no? Work, safety, protection, andyan lahat yan sa atin. Blessing na yan di ba? Kaya nga sinasabi ko, in the pie graph siguro ng ating buhay, no? Kasi di ba yung mga pie graph tayong sinusunod what is our due for this month? Di ba? Pag parating na yung sahod,
sabihin sa akin ni pastor, this is what you do and this is what we send, no? So mayroon ng ganyan, no? So para sa atin lahat, no, na mahirap talaga magbigay, but once you practice it, you can do it. It's easily to do it. Kasi parang bagong sapatos lang yan, no? Pag una, parang hindi ka naman komportable suotin, no? Parang, it's uneasy, no? Parang easy lang. Pero pag nasanay ka na, you are already comfortable wearing it, so sanay ka na, you will be in part of it. So ang giving ganun talaga. Sa una lang ang mahirap, no? Ang sabi diyan sa Malakay 3:10, no? The most famous verse of giving. Lagi nating sinasabi diyan. Anong sabi sa Malakay 3:10? Bring the whole tithe into the storehouse that there may be the food in my house. Test me in this. So ang Panginoon talaga, no? Dahil ang pera talaga, ang pera, pag hindi natin ginamit sa maayos, it will be mess up yung buhay natin, no? It will be magdadala sa atin na hindi maayos, no? So sabi ng Panginoon dyan, test me. So anong dyan, ang pinakabuod niya? Test me, meaning it's a test of your faith. Kung magtatrust ka ba sa word ng Panginoon na yan? Because it's biblical. Giving is biblical. Baka iniisip nyo, magbigay lang tayo para may masarap ng pagkain sa simbahan. Kasi yun ang ibang tao dyan, nag-isip siguro, magbigay tayo para malakas ang internet, malakas ang aircon, may panggasolina, no? Ginagamit din talaga yung pera na yan sa pagpa-spread out, no, ng word ng Panginoon, no? To extend His kingdom. Kasi kailangan talaga ng pera, no? The church will grow and the church will flourish. We need the money. But ang sabi dyan ng Panginoon, test me, no? So wag tayong masyadong cautious sa pera, no? Maraming bagay na kailangan nating i-defer sa pag-minus ng ating mga gastos, but it comes with the tithe, no? We should practice it, no? Paminsan, hindi natin mabigla yung mga tao, yung mga kapatiran, especially pag bago sila, no? Hindi nila na-practice, no? We should also practice yung sa tawag na offering. No, it's also basic, no? We offer, no? Any amount we offer, no? Kasi sabi naman ng iba doon, wala kaming pera. Okay, your time is a part of what you offer from the Lord, no? Kasi hindi natin pwedeng sabihin, you have to give talaga, you have to, your time, when you come to the church, be with the church, spend time with God, it's also a part, no, na gusto din ng Panginoon. Sabi ng Matthew chapter 6 verse 33, anong sabi ba dyan? But seek first the kingdom of God and His righteousness, and shall all those things be added unto you. So, napakaganda, no? Napakaganda ng pinaparating sa atin ng Panginoon. Money is just there, no? Yung ating unahin talaga kung paano rin tayo inuuna ng Panginoon, no? So, yan ang natin, no? Yan ang pinapaabot sa akin ng Panginoon. Yan yung wisdom na binigay sa akin ng Panginoon, that giving is a test of faith and also it's a test of obedience, no? Kasi andyan lang yan, no? Money may come and may go. Ginagastos talaga siya. But how we use it, that's what matters most, no? So unahin natin yung pagbibigay natin sa Panginoon, dahil pag tayo ay obedient, no, anything we can ask to the Lord, anything, no, trabaho, good health, blessings, no, safety, protection, no, it will be there, no, as long as we have the obedience sa Panginoon. And giving is part of the obedience. Amen, no? So that's all, no. Maraming salamat, and let's start our giving.